So tayo po ay magpapasimula na sa ating cross-examination. Ito po ay yung unang bahagi, question ng affirmative to negative. So Brother Jimson. Ako na po, Okay. ako na po yung magkatanungan. Opo, ikaw po ang magtatanong. Ito po yung time mo para magtanong po kay Brother Johnson. Ikaw po ay merong 10 minuto para magtanong po. Running time po ito po. Ano po? Brad, ang tatanong ko po ay ito po. Meron po ba tayong mababasa sa bagong tipan na ipinagbawal ang kumain ng baboy? Sasagutin ko po. Hindi lahat ng utos ay kailangang ulitin, lalo na kung ito ay tinutupad. Kasi ang aklat ng kautusan ay wala sa Bagong Tipan, nasa Old Testament. Pag sinabing Book of Law, ito po ay sa Exodus, Deuteronomy. So, kung maghahanap tayo ng utos, ay doon natin nahanapin sa Book of Law. Kaya sa New Testament, wala tayong mababasa kasi hindi kumakain po yun ng baboy, yung mga alagad, yung mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad din ng ibang mga utos ay hindi natin mababasa na inutos uli. Kasi ang mangyayari tuloy niyan, pagka inutos uli, o mauulit lang yung Exodus, Levitico, at Deuteronomy. Ay di pa ulit-ulit na lang yung Biblia pagka ganun. Kaya sa Bagong Tipan ay ginagawa at hindi kumakain ng baboy yung pong mga Hudyo pa rin at mga alagad kung saan doon kumuha ng mga alagad ang ating Panginoon. Hello po. Sige po. Tapos na po ang Di ba, sagot. Brad? Di ba tinatanggap ninyo na yung kautusan ni Moises ay hindi naman makapagpaaring ganap? Oo So, naman. kung hindi Kasi ang makapagpaaring ganap, nag-aaring ganap kasi hindi naman kautusan yung Diyos ang nag-aaring ganap. Pero hindi nag-aaring ganap ang kautusan, hindi nasusundin. Kasi ang itinutuwid ng mga alagad doon sa gawa ay yung mga Hudyo na nakatingin pa rin sila sa kautusan, akala nila ito ang magliligtas sa kanila o ito ang magpapaging matuwid sa kanila. So kinorek sila ng mga alagad na ang magpapaaring ganap ay hindi yung kanilang mga alam na kasulatan na yung Torah, kundi ang mag-aaring ganap sa atin sa ibang mga sulat talo ni Apostol Pablo ay ang biyaya sa magitan ng pananampalataya. so lumalabas na parang nag-uutos na hindi naman pala ikaaring ganap. Parang lumalabas na walang kautusan na makapagpapaaring ganap, ganun po. Hindi naman kasi ang inutos para mag-aring ganap Kasi unang-una, niligtas tayo ng Diyos sa biyaya. Yung kautusan ay guide yan para tayo ay bilang magligtas, mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya magliligtas sa atin. Kasi kung babasahin po natin, yung kautusan ni Moises ay walang aring ganap dyan, ay babaliwalain na natin, ay di nagkamali yung mga alagad. Pakinggan po ninyo yung gawa. Sa gawa 28, talatang 23, sabi po dito, at nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparoon ang lubang marami sa kanilang tinutuluyan. Sa kanila'y kanyang pinaliwanag ang bagay at sinaksihan ang kaharian ng Diyos. At sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamagitan ng kautusan ni Moises. At gayon din sa pamamagitan ng mga propeta. Buhat sa umaga hanggang sa gabi. Ay biro mo kung bibigyan natin ng konklusyon na walang aariing ganap, kaya wag na, ay papaano ngayon to? Di nagsalungatan ngayon si Lucas doon sa sinulat niyang aklat ng gawa. Ano ba ito? Di magkaintindihan yung mga alagad? Wala palang aariing ganap, ba't tinuturo nila at hinihikayat yung mga tao sa magitan ng kautusan ni Moises? Kaya ibig sabihin, hindi siya mag-aariing ganap, ay hindi mo nasusundin. Kasi tura yan kautusan yan mga sulat ni Moises yan, di ba? Hindi naman pwedeng hindi natin babasahin yan. Hindi natin naintindihan kung anong istorya ng creation. Kasi yung Torah mula sa Genesis yan. Kasi sa aklat ng... Okay po. Sige po. Sige. Sige po, Brother Jimson. Tanong po ulit. Hello po. Yes po. Yes, Brother Jimson. Tanong Sige po. po, tanong. Tapos lang sa... Hello po. Sige, okay na po. Okay po. Tanong po ulit kayo. Kasi Brad, yung ginagamit ng mga apostol, yung kautusan ni Moises, kasi yung mga tao, noong unang panahon, yung mga Hudyo, hindi naniniwala kay Kristo, kaya yun nga na ginagamit nila yung kautusan. Pero sa panahon natin ngayon, kilala na natin ang Panginoong Kristo dahil sinulat na ng mga apostol, itinuro na nila ang Panginoong Kristo. Sige po. Tanong po kayo. Sagot po yan Tanong po kayo. Sige, tanong ka po kasi sayang po ang oras mo, Brother Jimson. Yung punto ko po, lalabas, illogical. Hindi, magtanong po kayo. Mamaya po kayo mag salita sa side nyo. Brother Jimson,
Opo. Sige po, magtanong Magtanong po kayo. Mamaya nyo na po yan sabihin sa, ano nyo, Apo, sa conclusion. Sa conclusion. Kasi sayang po yung oras nyo na magtanong po. Okay po. Di ba po na sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag higit sa nakasulat. Dahil ang kanilang isinulat ay utos ng Panginoon, sabi ni Pablo. Tama. Ngayon, babalik tayo sa kanilang isinulat na iniutos ng Panginoon. Yun nga na, naniniwala ba kayo na may isinulat ang mga apostol sa bagong tipan na hindi dapat kainin? Naniniwala ako na may sinulat sila na hindi dapat kainin. Meron, yung dugo, yung mga binigti. O, kasama ba doon yung baboy? Kasi ang utos, brother, pag kanilabag, yun lang ang nire-review nila at binabanggit kasi yun ang nilalabag. Ibig sabihin, walang kumakain ng baboy, kaya hindi nila inulit yon. Parang sa ating panahon, yung utos na nilabag ng tao, yun ang lang nabubuksang issue. Pero pag hindi binayolate yung isang utos, hindi yun na papag-usapan. Kaya ibig sabihin, nung time na yon, ang naging issue, putol. Okay, stop po ang time natin. Meron pa po tayong 3 minutes and 4 seconds. Sa sagot ay meron pang 2 minutes and 37 seconds. Kasi ang amin pong nakitang liwanag dyan sa pag-aaral, ang mga nagiging issue at nagiging napag-uusapan sa New Testament, ito yung mga utos na nilalabag nila. Kaya inuulit ito kasi nalabag at na-violate. So, kapag ka ang utos ay hindi nalalabag, hindi ho ito nila natatalakay. At isa po dyan, yung pagkain sa mga bagay na hindog sa mga Diyos-Diyosan at sa mga binigti. Ibig sabihin, yun yung utos doon na nagiging issue sa kanila. Kasi doon sila nakakalabag. Pero yung mga Hudyo, hindi kasi kumakain sila ng baboy, kaya hindi na nila napag-usapan yun. Pero alam natin na may mga halimbawa sa bagong tipan, tulad sa Pedro, na ang baboy ay still ginamit po ito bilang karumalduman. Okay, Brother Jameson, sige, tanong po. Ilodrag. Okay. Ilo po. Opo. Sige po, tanong na po kayo. Di ba naniniwala kayo, Brad, na kapag walang kautusan, walang kasalanan? Tama. Tama. So, ang tanong nga doon, wala namang kautusan na bawal ang baboy. Hindi kasi... Sabi ng apostol, huwag kayong ihigit sa nakasulat. Lalabas, ihigit sila sa nakasulat dahil ang nakasulat lang, yun nga ang iniutos sa kanila ng Panginoon na ganapin ng mga miyembro. Pwede ba naman yun na sila yung nag-utos tapos hindi nila gagawin? Maubos ang oras mo. Okay, sige po, sagot po. Sige, pasagutin na po natin si Brother Johnson. Last na question wala nang time eh. Opo, Tatapusin ko lang yung sagot ko. Sige po, 34 Okay, ganito seconds. yung sagot po natin dyan. Hindi porke hindi binanggit yung utos, hindi nangangahulugan, hindi na ito umiiral. Kasi ang dami pong mga utos na alam ko naman na sinusunod nyo, pero hindi mo naman 20 mababasa seconds. sa New Testament. Halimbawa, wala kang mababasa sa New Testament na sinabi doon, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Wala pong ganon. So, 5 seconds. hindi nangangahulugan, wala na yun. Dahil walang binanggit na ganon. Kaya hindi binanggit yung utos ay hindi na ito umiiral. Ganon po yun, mga kapatid. Okay. Kasi may dati ng bahagi ng Biblia eh. Dati nang naisulat yun eh. So hindi mo na kailangang ulitin. Kasi ginaganap na po yun. Okay po, time na po. Maraming salamat po sa panahon. Naubos po yung ating 10 minuto sa unang bahagi po.